Guys, ito po yung mga nabili ko po na sisiw na Rhode Island Red at Black Astrolord. 20 pieces po na Rhode Island Red at 20 pieces po na Black Astrolord. Dito muna po ako magsisimula sa mga sisiw. So, abangan nyo po sa ating mga video kung paano po natin sila palakihin. Ito na po yung napili ko na negosyo para sa pag-uwi ko po ng Pilipinas. Mayroon po tayong pagkakakitaan. Good morning guys, Papa Ron TV po ang inyong lingkod. Kasalukuyan po ang OFW. Ngayon po magsubok po ako ng negosyo para po pag-uwi ng Pinas ay mayroon po tayong pagkakabalahan. At syempre pagkakakitaan na din. Guys, pag-usapan natin ang negosyong pagmamanok. Ito po mga nabili kong sisiw na Rhode Island Red at Black Astrolord. 180 pesos per head po yan. 2 weeks old. Meron na din po silang vaccine. Napaka-importante po na mga sisiw natin ay nabaksinan para iwas din po sa sakit. At ang pagkain po nila ngayon is booster. At pinapainom din po namin ng Vitamin Pro sa vitamins nila. Ganito po sila pagka lumaki na. Ganito po ang itsura nila. Bakit po Rhode Island Red ang aking napili? At Black Astrolord. At bakit hindi po native chicken o yung 45 days na tinatawag? So, discuss ko po ngayon na konting kaalaman para po sa inyo lahat. Guys, disclaimer lang po. Lahat po ng aking ipapaliwanag ay galing lang po sa research at panonood ko po sa YouTube. Hindi po ako certified na breeder. Or hindi po ako professional na nagmamanok. Nagsisimula pa lang po ako sa pag-aalaga ng manok. Sabay-sabay po tayong matuto. So, umpisa na po natin. Ang Rhode Island Red po ay sikat sa parte ng state ng Amerika. Ito po ay dual purpose. Pwede po natin gawing negosyo sa pagpapaitlog. Kasi po ang egg production po niya ay maganda. Kaya niya pong mangitlog ng 5 to 6 egg per a week or 250 to 300 per year. At matibay din po sa ulan, sa lamig, sa init, maulan man o maaraw, patuloy lang silang mangingitlog. Kaya sulit po ito kung ang target po ay paitlogan. Ang itlog po niya ay kulay brown. So sa market naman po, madali lang po siyang ibenta. Sa mga kapitbahay mo lang, makakapagbenta ka, panigurado maubos yan. Lalo na ang itlog ay pagkain po pang masa. Araw-araw natin kinakain. Sa almusal, hindi pwedeng walang itlog. Sa karne naman po, pwede ka rin po magbenta. According po sa napanood ko, malasa daw po siya at malapit na lasa sa native chicken. So siguro sa pag-uwi ko sa Pilipinas, matry nating magluto at matikman natin kung ano talaga yung lasa niya. Malaki po ang Rhode Island Red compare po sa native chicken. Sa 18 weeks po niya, ang bigat po nila ay 1.5 kg. Sa 78 weeks, ang bigat po ay 2.15 kg. Siyempre, depende pa yan kung paano mo sila pakainin. Sa pakain naman po, maliban po sa feeds, pwede mong pakain sa kanila yung mga gulay, kangkong or damo, insekto,
at madami pa. Kaya pwede mo silang iwanan kahit sa likod lang ng iyong bahay ay makapag-survive po sila. Ang target ko po sa Rhode Island mag-breed din po. Subukan ko muna magpadami. Sa pag-breed naman, kailangan po natin ng incubator. Dahil po ang Rhode Island ay hindi po siya naglilimlim. Or lagyan mo na lang ng native na chicken na babae para maglimlim po. So, ngayon po ang Black Astrolorp naman po, madali mo lang siyang ma-recognize dahil kulay black po siya. Kaya po Astrolorp, ang Australian. Ngayon po yung Orpington. Crossbreed po siya sa Rhode Island Red at Orpington. So guys, wag po tayong matakot sumubok ng negosyo. May nabasa ako na kasabihan, don't be afraid to fail. Be afraid not to try. At failure is not the opposite of success. It is part of success. Tama po ba? So guys, panoorin po natin ang aking anak na siya po ang bumili ng mga sisiw na to. Pakita po namin kung saan po namin nabili. At sana po panoorin niyo po. Yun ang kanta ba itong bangla? 4-5 487 487 gagamitin natin yung instinct pang delivery rider. 487 405. Let's go. Ya, pasok. May problema pala tayo dyan. Ha? May problema tayo. Ano ba? May problema tayo. Ano nga ba? Ano mo problema ko yan? 20 po na araya. Oo. Naka-ready na kuya, yan. 20 feet. Oo, saka ito 20 feet. Tsaka ready na pala. Oo. 20 feet na Black Astrolorp. Oo, ito na. Inaayos ko lang to kasi medyo malaki yan. Medyo nakikip siya. Yung pala naka-ready na pala eh. Naka-ready na. Hindi kasi ako talaga Babae lalaki. Ito yung parents pa ng partridge Brahma ko. Ano po siya? Partridge Brahma. May balahibo sa paa. Natali siya kasi isa lang yung hen ko. Kawawa siya pagka ano. Yan. Partridge Brahma. Yun na po ba lahat? Oo. 1, 2.
Solo muna daw po siya. Oh. Ningning. Parang nakasaan na. Yan. Parang mong init yung ano, Marlboro ng ano. Tatlong magkakasunod. Mabidyo na to ah. Nalapit na. Ayan. Ano ba naman? Paikot na. Pinalagyan mo ng pagkain, nandito na lang. Pares lang kami